At so ayun, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay ituloy na natin. Ito si Solo Leveling. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. Sa ilan naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga magsisimula sa may sasakyan na to dahil ang nasa loob niyan ay si Wang Dong at saka ito na nga si Wu Jin. So dito sinasabi lang ni Wang Dong na ang ganda ng sasakyan nito ni Wu Jin. Pero sagot lang si Wu Jin, sabi na nga dyan na hindi pa talaga yan sapat para i-escort itong isang katulad yan na S-rank hunter. But then ay dito nga nagseryoso na ito si Wang Dong at ang tanong niya kay Wu Jin ngayon kung kamusta yung sa naging lagay nung sa funeral ng kapatid niya. So ito sabi nga ni Wu Jin, hindi nila na-retrieve yung katawan ng kapatid niya. Tapos yung sa funeral, ginawa lang talaga nilang private yon. So gusto raw ba dalawin ito ni Wang Dong yung funeral home? At so dito sagot si Wang Dong at ang sabi niya nga dyan na hindi na kasi wala siyang interest sa mga patay na at ang gusto niya lang ay yung scrap o yung mga tira-tira lang ba nung kapatid niya. At so dito tanong si Wu Jin, sabi niya nga dyan, kung ganon, saan mo balak pumunta? So ito sagot si Wang Dong, sabi niya nga dyan, syempre obvious naman sa may dungeon kasi dun niya nga raw makikita yung mga lousy hunters. So dito napapaisip itong si Wu Jin, sabi niya nga dyan, ang daming dungeon dyan sa Korea, paano niya mahanap doon sila Jinwoo? So ito reply lang si Wang Dong, sabi niya nga dyan na hindi na problema yan. At ito sabi niya mukhang kakapasok lang ni Jinwoo sa isang dungeon. So parang na-monitor niya, ibig sabihin itong galawan nga dyan ni Jinwoo. Pero tuloy pa ngayon dito ni Wang Dong na alam naman daw nito ni Wu Jin na iba yung batas sa loob ng dungeon at yung batas pagdating nga sa labas ng dungeon. So kaya naman wala raw pakialam itong si Wu Jin kung ilibing man niya ng buhay o hindi itong sila Jinwoo. So dito sagot lang itong si Wu Jin at ang sabi niya nga dyan, oo naiintindihan ko, sabi niya ganyan. At so after nyan is talo naman dito sa side na nila Jinwoo at yung ibang mga kasama niya nga dito nagpapanik na sila at ang sabi nga nila dito nasaang lugar to, mukhang di naman to dungeon, sabi nilang ganyan. Tapos yung gate nag-disappear pa, bigla pang nawala. So dito, itong si Jinwoo ay nag-observe na nga siya, masid-masid siya at sa loob-loob niya, wala naman siyang nararamdaman na kung anong suspicious. Pero, itong ang estudyante natin ay napatanong na, sabi niya nga dyan, na teka lang may problema ba dito? May problema ba sa kanila? So dito hindi na imik itong si Jinwoo, but then suddenly is bang! So dito biglang liparan na itong dalawang icicle arrows na yan at then after niya is bang! So dito, tatamaan sana, muntikan na itong si Hansong dyan. So siya yung target pero nasalo naman yan nito ni Jinwoo. Pero sa kabilang banda naman ay dito sa kasama nila ay spak! Biglang sapul naman sa mukha dyan itong lalaki na to. So tig-isa sana pala ng arrow dyan itong si Hansong at saka itong lalaki, pero itong lalaki wala na, natuluyan na. So dito kagulo sila, sabi nga nila, teka ano to, ambush ba to? Sabi nilang ganyan. At then ay doon sa malayo nakita na nga nila yung dalawang nakatayo doon sa may puno. Sabi nga nila, teka, ayun doon sa may malayo sa may puno, sabi nilang ganyan. At dito labas na ngayon itong mga ice elves na nga na to. So sila yung pumana dyan kay Hansong saka dun sa lalaki na yon. So dito ay napapaisip nga itong si Jinwoo, tahimik siya, sabi niya nga dyan hindi niya naramdaman yung dalawang ice elves dun sa malayo na yon. So hindi pa kaya makadetect ni Jinwoo ng mga kalaban o ng aura ba sa ganong kalayong distance. Pero dito pinaliwanag na nga itong mga ice elves na to. At ang sabi nga dito na ice elves yung tinatawag sa mga nilalang na to para dun sa mga hunter na hindi pa sila na-encounter talaga ng face to face. Pero yung mga nakaharap na sa battlefield, etong mga gantong nilalang, hindi ice elves ang tawag sa kanila, kung hindi Yaki. At dahil nga raw yan sa merciless na ginagawa nitong paghahunt dun sa mga hunters. So matindi sila yung naghahunt naman dyan sa mga hunters. So kaya naman pala tatawa-tawa lang dyan itong mga Yaki na to. Pero pagkatapos nga dyan ay talo naman dito
dito yan sa side na nila Master. Dahil dito naman ay sinusubukan nilang pasukin o i-open itong red gate, pero wala talaga, hindi nila magawang i-open yan, talagang naka-shut off itong si red gate. So kaya naman biglang tanong na ni Master itong si Mr. An kung nakakontak na raw ba nila yung Korean Hunter Guild. Pero sabi nga ni Mr. An, oo, nakakontak na nila, pero kiniklaim nila na talagang rank silang itong dungeon na to. At so kaya dito inis ngayon itong si Master, at ang sabi niya nga dyan na yung mga red gates lumalabas yan doon sa mga higher rank na gate. Tapos ngayon sinasabi nila na itong gantong klaseng flow ng magic energy pang klase lang. So gigil itong si Master dyan. Pero habang pinagmamasdan niya nga itong gate na to, sa loob-loob niya ay baka may error dun sa system na sumusukat nga dyan sa magic energy ng mga portal. Kasi at least daw parang ano to yung pang class A o class B na dungeon. So ito, sabi nga dito ni Mr. An, paano susukatin ba nila itong portal na to o itong gate na to? So sagot itong si Master, sabi niya nga dyan na hindi na, pointless na, kasi once na yung gate nag-turn na into red ay nag-i-stop na yung magic flow niyan o yung flow ng magic dyan, kaya wala na silang magagawa. So sa current state nila ngayon, hindi na nila malalaman kung ano yung rank ng gate na yan. So kaya dito tanong na ito si Master, sabi niya nga dyan, ilan yung pumasok dun sa loob at meron ba silang kasama na mataas yung rango? So sagot itong si Mr. An, sabi niya nga dyan, merong isa na rank A tapos 7 na rank B. So dito napapaisip itong si Master, sabi niya nga dyan, isang rank A tapos 7 rank B. So ito, tanong si Assistant, sabi niya nga dyan, magiging okay lang ba yung mga recruits o yung mga bagong recruits dun sa loob ng dungeon na yan? At so sagot itong si Master, at ang sabi niya nga dyan, kung rank B itong dungeon na to, ang kailangan at least 3 rank A yung kasama dyan sa loob. Pero kung rank A naman itong dungeon na to, ang kailangan at least isa na rank S na hunter yung kasama, o di naman kaya 10 na rank A yung kasama nga dyan sa loob. So ganyan katindi pag rank A yung dungeon papasukin mo. So kaya nga ang tuloy ngayon natin ni Master. So ngayon kung sasabihin natin na rank A itong dungeon na to, ang ibig sabihin yan lahat ng nasa loob patay na, sabi niyang ganyan. So yan daw yung pwede nilang i-consider ngayon, at kung magiging maswerte pa sila ay siguro mga 2 o 3 rank B, ayan yung magagawang makaligtas o makabalik ng buhay sa kanila. But din dito ay sagot na itong si Mr. An, at ang sabi na nga dyan, teka lang, kasi sa totoo niyan ay meron nga raw na 2 na kasama rin dyan sa loob na hindi kasama sa mga bagong recruits nila. So parang sumali nga lang dyan sa training. At eto, tanong ngayon si Master, sabi na nga dyan, sino sila? Eto, sabi nga ni Mr. An, yun yung hunter na nakakuha ng attention niya. At so dito nagulat ngayon etong si Master, at ang sabi niya nga dyan, ano? Isang hunter na nakakuha sa attention mo? So dito biglang tanong niya etong si Mr. An, dali-dali. Sabi niya nga dyan, ano ba yan? Malakas na hunter ba yan? Rank A ba yan? Rank B ba yan? So dito, iiling-iling etong si Mr. An, sabi niya nga dyan, hindi. So sabi ni Master, baka rank S yan. So dito sagot etong si Mr. An, sabi niya, hindi rin. Kung hindi, isang rank E na hunter, sabi niyang ganyan. At so pagkatapos niyan ay balik na ulit dito sa side nga nila Jinwoo, at eto, bagsak na ngayon dyan itong isa sa mga kasama nila. At then ay dito nga sa loob-loob na to ni Jinwoo na matatalas yung mga mata ng mga dark elves na yun o ng mga yaki na yun, kasi na single out kagad nila kung sino yung 2 pinakamahina dyan sa grupo nila. So dito nga ay sabi nga ni Jinwoo, kung nangyari to 2 months ago ay mukhang sa kanya pa naka-aim yung mga arrow na yan. But then siyempre hindi na kasi nga malakas na siya. Pero dito nga ay biglang ngiti etong yaki na to dyan kay Jinwoo, at sumisenyas pa, napapatayin niya etong si Jinwoo. So kaya dito medyo nang gigil etong si Jinwoo, sabi niya nga dyan sa loob-loob niya, ganun, sabi niyang ganyan. At then pagkatapos nga nito ay ayun, biglang paalis na yung 2 dark elves nga, itong 2 yaki dyan sa may puno. Pero dito sa loob-loob ngayon ni Jinwoo, napapatayin niya yung mga yaki na yan. At then ay dito nga biglang salita na etong si Kim, si rank A natin, at ang sabi na nga dyan na mukhang hindi nga sila wini-welcome dyan, at hindi niya alam kung naiintindihan ng mga kasama niya etong sitwasyon nila. Pero ngayon ay nasa loob nga sila ng isang red gate na dungeon. At so dito tanong etong estudyante natin, at ang sabi niya nga dyan, teka lang, ano ba yung red gate na yan? So sagot etong si Jinwoo, at ang sabi niya nga, etong red
gate na to, special gate yan na nagko-konekta sa mundo nila at saka dun nga sa ibang mundo. At once na makapasok na o pumasok ka dyan sa loob ng gate na yan, kusa nang sasarado na yung dungeon o yung gate na yan at hindi ka na makakalabas, hindi ka na makakatakas sa loob niyan. Maliban na lang kung mapapatay mo yung big boss sa loob o kusa mag-o-open yung gate na yan. So sa madaling sabi ay natrap na nga raw sila sa loob ng dungeon na to. At then ay pagkatapos nito is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin at ayan ay nalagasan na ng isa itong grupo nila Jinwoo dyan. Pero yun nga guys ay ulit maraming salamat sa panood dito kay Solo Leveling natin. So abang-abang lang para sa kasunod nito. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.